beloved Boss Mike Cervera. Yon. Ito. Sabi dito, 52 billion sa distrito ni Pulong. Nilaan sana sa housing. Nga, no? Nilaan na lang sana sa housing. Hinahanap nga ni Digong, ni Trillanes. Pero, nasaan yung 52 billion? Wala naman tayong nabalitaan na construct na construct nila na mega project. Nga, wala naman mega project. Walang nagawa, mga boss, na mega project sa totoo lang. Diyan, that will be worth 51 billion, sabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Na ngayon, mga boss, litan ko na ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin nila napapaliwanag kung saan nga napunta yung 51 billion. Yun po yun. Nasaan na? Si Mighty Manong tawa ng tawa. Magtawa na kayo dyan. Jobel Sunday, Italy. Diba? Na hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa rin. Wala pa rin paliwanag. Imbis na magpaliwanag, alam nyo yung ginagawa nila? Binabanatan nila ang Malacanang. Binabanatan nila ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung pang-divert nila. Para nga naman makalimutan. Hindi nga makakalimutan yan. Napakalaking pera niyan. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, dyan sa Kongreso, truck ang pera dyan. Diba? Ilang truck kaya yung 51 billion? Boss. Ilang truck yung 51 billion na pera? Ang dami nun. Ang dami nun. Sabi ni Boss Nilda, siguro yan ang utos ni Martin Andonar na i-connect ang mga lahat na nangyayari sa Pangulo at First Lady. Ayun na nga. Akala ko nga, ako lang nakakapansin na lahat ng nangyayari sa kanila, kahit iba naman ang tao na may gawa, abay kukonekta nila ang unang pamilya kay First Lady tsaka kay President Bongbong Marcos. Ina Wood, late na. Kaya pala nung nagsalita si Pulong, di daw siya magugutom. Yun na nga. Paano naman magugutom yung mga yan? Di ba? Ibang klase. Ibang klase talaga. Kailan kaya tayo makakakita naman ng yung mga kongresista. Tiger eyes. Kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Tingnan nyo, si Trillanes. Si Trillanes palang complainant dyan sa ICC, mga kababayan. Malamang pati si Laila de Lima. Di ba? Iisa ang narrative ng mga patay gutom sa kapangyarihan. Correct. Pati nga yung Abel Bacudio kay FL Lisa. Yun na nga lahat. Kinukonekta nila ng mga walang. Alam nyo, yung kasing nagsasalita ng hindi maganda. Sa totoo lang. Doon lang sa parody ni Mangusin. Kasi ginagaya ko di ba? So, nagmumura. So, kailangan mo rin gayahin. Yuka Kenoshita. May hapon tayong bisita. Good evening, kabayan. Watching from Japan. Kumusta na dyan sa atin sa Japan? Baka sa isang araw ako'y nasa Nagoya. So magla-live na lang ako through cellphone. Hindi tayo makakatungtong sa ating studio. Nandiyan na rin si Rizal Bonifacio 77. Yung 51 billion, sabi dito. Sabi dito, 51 billion. Nandoon. Yung 51 billion nandoon ni Kibbs. Siguro, pinagawa niya ng arena.
Wala, eh, arena, konting-konti lang yun mga boss, konting-konti lang. Huwag mong gayahin Boss Mike, badang, yun na nga, oh. Kaya nga tinigil ko na, oh. Tinigil ko na nga. Oo, nandiyan ako sa Nagoya. Oo, pupunta ako. Hindi matatapos itong, March, nandiyan po ako sa Nagoya at, March din pagbalik ko ako'y tutuloy ng Qatar. Magbubukas po ako ng, ating, branch diyan sa Qatar, sa Doha, Qatar, mga kababayan. Oo, ng ating salon. Opo, alam niyo naman 'di ba ang aking negosyo ay salon, pagpapaganda, oo. Kaya nga amoy na amoy ko si Glenda, eh. Hindi mo kayang gayahin ang pagmumura hindi ko nga magaya-gaya, eh. Ibang level 'yan, eh. Wow, ganda dun sa Japan, sana makapasyal. Oo nga, inaw, bakit hindi? Kayang-kaya niyo 'yan. So eto na nga, etong si Trillanes kasi, hindi rin ito tumitigil. Oo, Boss Yuka, nasa Nagoya ka ba? Puwede bang ipag-drive mo ko o ipagda-drive kita? Jing Marquez, Maharlika at Glenda parehong peking, inamis, oo nga. Hmm. Mami PR, oo, late, El Guapito Edralin, saan? Sa Qatar, sa Doha nga, boss, sa Doha. Nakaw pamangkin sa March Cherry Blossom sa ang ganda ay siyempre, kaya nga ako'y pupunta. Tayo magkita-kita, oo. Kaya pala makinis at magandang, siyempre. Dapat gano'n, oo. Dapat maganda ka, gano'n 'pag humarap ka sa tao, 'di ba? Si Kulaong lang naman kahit anong gawin, eh, hindi maganda, 'di ba? Mukha pa ring ano, eh, mukha pa ring, taga-Imbornal, oo. Kagawak Ken, hindi ko alam 'yan. Takamatsu City, hindi ko alam kung malapit 'yan sa Nagoya. Hindi, tuloy na natin 'tong ano, ito. Sige. Eto na nga mga kababayan, etong si Trillanes, binibira pa rin ng binibira at alam niyo sang-ayon ako dito, sa ginagawa ni Trillanes. Oo, na pambibira dito para hindi nga ito makawala. Kasi 'pag eto natabunan 'tong issue na 'to, wala, tuloy-tuloy pa rin 'yan, makakalimutan na natin. At sana naman sa kinauukulan, baka naman 'wag niyo naman itong pabayaan at 'wag niyo itong, palulusutin. Dahil ito'y 51 billion mahigit, almost 52 billion itong pinag-uusapan dito. Maliban pa rito yung, mga confidential fund na mga nila, kukuha nila, ha. Oh, mga kababayan, tulad nga ng nasabi kanina na may mga tao na talagang hikaw sa buhay na yung, hindi na nila alam kung saan nila kukunin yung, kanilang pangkain mismo, pangkain lang mismo. Alam nyo ba yung humingi ng tulong, yon yung kanina na may nag-comment diyan. Nag-comment lang yon sa post ni, Kernel, John Ibay at dun nga nabasa namin na humihingi kahit daw yung ano, tira-tira na lang. Oo, 'di ba? Kaso mga kababayan, ah hindi puwede kasing gano'n, eh, mamimigay ka ng tira-tira na lang, para na lang aso. Pero alam niyo sa totoo lang yung kanyang ano, kanyang nadatnan namin na sitwasyon, para nga talagang nasa kulungan ng ano, eh, aso na yung alam niyo yung, aso na galisin na oo, yung gano'n. Kakaawa, Anyway, mysterious, oo. Oo. Kayo nga sir, top 1 halos, araw-araw pinapakita 51 siyempre pera natin 'yan sa ang dami-daming, ang dami-daming nahihirapan tayong mga kababayan, pero sila, alam niyo, pero sila, hindi ho 'yan nakakaranas ng gutom. Oo, hindi ho 'yan. Kaya nga humagulgol, ito naman si JC, Paano ano, oh. Paano gutumin ang mga iyan, rest, of their life, including sa mga apu-apuhan nila, they already secured with, oo naman. Diyos ko, oo, ewan ko sa mga 'yan, ano bang gagawin nila? O kaya, 'wag mo na ako ibuko, ikaw nga ang humagulgol. Ako yung aking ano, hindi dinig, JC De La Cruz pare. Ikaw pare, dinig na dinig.
Oo, dinig na dinig. Lingunan kami sa'yo lahat, ha? Lingon kami ni Kernel sa'yo, eh. Big pagtingin ko sa'yo bigla akong parang ano ba, hindi ko ba alam kung maki-carried away ako o ano, eh, matatawa ako, eh. 'Di ba? Pero naiintindihan ko naman, oh. Ma'am Merta Dayag, oh, nakahabol din Frank Bait. Uy, oh, thank you naman, oh. Naimbite nga po si, Pulong sa Ilocos baka sakali, maambagan po ng 51 billion pero malamang mahihiya siya na makikitang ugali ng mga taga Ilocos. Walang magnanakaw doon, proud lang po. Totoo 'yan. Oh, 'di ba? Ay nako, Boss Mike, at JC, huwag na kayong maglaglagan. Hindi kami naglalaglag. Sinasabi ko lang talaga, mababaw lang talaga yung aking luha din at gano'n din si JC, nakita ko talagang maawain niyan, oo. Alam niyo yung mga mabababaw ang luha, pagdating diyan, talagang yun po yung mga mabubuting tao tulad ni JC. Anyway, mga kababayan, ito nga natin 'to. Babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Gaano nga ba katagal bago Ate Rose's Kitchen! Abay, late ka naman. minsan hindi na matanong sa butas pa. Tiger Eyes. Mabait lalo na pag Ito pa. So yun na, hayaan natin si Trillanes. Huwag nyo na nga munang ibabash ito para makapag-concentrate. Oh, ha? Bakit kaya yung mga naging friend mo, boss? Sabi ni Jocelyn na naman. Gaya nila Sas, puro ngawa. Sa pambibintang na adik ang Pangulo. Pero yun na nga ho, lagi ko nga hong tinatanong yan. Lagi kong tinatanong yan. Ngawa sila ng ngawa sa Pangulo, sa pambibintang na adik, pero wala silang maipakita na ebidensya. Pero eto, may ebidensya, may data. Bakit tahimik sila? Yan ba yung... Sorry. Di mo papapansin. Yan ba yung mga yan ba yung mga makabayan talaga? Gerardo Ramirez, 'di ba? Akala ko ba weak si PBBM? Akala ko ba weak si PBBM, humarap siya sa mga taga Davao na pumalakpak nung minumura si di ba? Alam niyo yung ganun lang kasimple yung mga banat ng presidente. May class. 'Di ba? Matindi. Simpleng-simple pero mapanakit. Sana napunta di ka lang manggagamit. Si Lola Sotel uuwi daw sa October. Di ba? Sir Mike, dapat siguro yung mga dutain na yan tumira sa bahay ng Pangulong Marcos, baka mahawaan ng good manners. Oy, thank you naman kay naku, meron na naman tayong idadagdag. JC, nandiyan si Maricoy. Thank you naman para sa iyo to. Yun. Okay na. Isa pa nga. Gusto ko yun eh. Isa pa nga. Thank you naman, Boss Maricoy. At syempre, meron ka pa rin ano ko ba? Lalaki, babae? Syempre pang pagtiyagaan mo na. Ayos no? Anyway, ba't nawala? Yo. Maricoy, thank you daw kay JC De La Cruz. Meron na. Alam mo na. Computin mo na yan para maisama natin doon sa susunod na iyong tutulungan. Matulungin talaga yan si JC. Sa totoo lang. Matulungin yan, ha? Napatunayan ko yan. Anyway, mga kababayan. Maraming salamat po ulit. Ito. Ito naman. Tignan nyo, ha? Asan na yun? Tingnan nyo sa nangyayari ngayon na tila hindi pinag-iisipan ng administrasyon, ng dating administrasyon, netong grupo ng mga Duterte, ay nagagalit na yung mga tao sa kanila.
Lalong-lalo na nung banggitin nila yung yung paghihiwalay daw ng Mindanao sa Pilipinas. Oo. Tignan ninyo. Oy, thank you naman uli kay Maricoy. Oo. Thank you naman uli. Ayan. Oh, thank you naman ha. Talaga naman ha. Siyempre may thank you yan. Na nga, tingnan nyo ha. Etong mga simpleng mamamayan, mga Pilipino, hindi talaga makakapayag at hindi sumasang-ayon sa kagustuhang paghiwalayin. Ang alin? Ang Mindanao sa Pilipinas. Ba't pa wala isang bansa lang to. Ito na lang ang nasabi ni Roland matapos malaman ang ideya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa isang pulong balitaan sa Davao City, sinabi ng dating Pangulo na si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang unang nagtulak sa paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ayon kay Isa pa yan, si Alvarez. Ay, nako, itong mga ito, no? Basta pagdating sa politika at kita nyo, nag-away yung dalawa na yan. Tanungin ninyo kung ano pinag-awayan. Posisyon. Matatakaw nga itong mga ito sa posisyon, mga kababayan. Itong grupo na to. Oo, nagsanib pwersa na. Oo. Boss Mike, recognize me. Recognize. Sino na yon kanina? Sige na. Maricoy, recognize. Ganun ba? Okay na? Okay na? Okay na, ha? Talaga. Eto. Naloko na. Okay, tumasa. Ano ang pinaglalagay niyan? Ayun, si Irene Sungay, kapatid, kabayang ko vlog. Andito ka kay, Idnukad Jay La Union, Lilito Nini, Kunana. Hindi pa lahat nagla-like. Ay, hindi pa daw lahat nagla-like. Puro mga basher ito, mga boss. Galaw-galaw, baka pumanaw. Ay, galaw-galaw. Galaw-galaw, baka pumanaw. Kala kayo, baka pumanaw kayo. Hindi kayo gumagalaw, ha? Galaw-galaw, Fire Rabbit, patambay. Nakikichismis. Opo, chismis. Chismoso po ako ngayon. baka pumanaw. Grace Rigor. Aba, sige. Eto na nga ngayon. Hay, may process sa tingin ko bago ang UN, United Nations, kung saan ikaw ay magtipon ng mga lagda mula sa lahat. Malabo yan, hindi papayag ang sambayan ng Pilipinas. Marami kang guguluhin. Marami kang aabalahin. Diba? Ang daming aabalahin Sige, pasok. Mga DDS vlogger, umuunti na mga subscriber nila. Sabi nila. Kasi nga, di ba, walang ginawa kundi paglilinlangin ng taong bayan Duterte, nais niya umano itong ihiwalay sa pamamagitan din ng proseso batay sa pangungulekta ng mga lagda. Tila hindi naman ito nagustuhan ng ilan dahil hindi na umano matatawag na Pilipinas ang bansa kung wala ang Mindanao. Correct. Paano nga naman tatawagin ng Pilipinas? Kita nyo mga kababayan. Ulitin ko lang to. Alam ko, nasabi ko na to. Yung bandila ng Pilipinas, mababago. Oo. Di ba? Bakit? Mawawala na yung doon, yung star na isa. Ang pangit naman kung tatsulok pa rin, magiging kwadrado na lang yan kasi dalawa na. Luzon, Visayas na lang. Wala na yung isa. So hindi na magiging tatsulok. Yung kinalalagyan nung 3-star in the sun. Di ba? Ngayon, yung sun, maaaring gigitna mo, tas ito isang star, lalakyan na lang, dalawa. So parang magiging plug na ito ng mga taga Middle East. Nako, nandiyan na si Maria Luisa, dumating. Di ba? Thank you naman, Boss Maria Luisa. Ayan yung iyong mga super chat na binigay. Sabi ko, yung pangako yung nagawa ko na. Ayan, may nag-comment na, yung nakakita ng video nila, nila Colonel Ibay, tsaka ni paring JC de la Cruz. Thank you. Dahil dyan, para sa iyo to! Okay.
Oo. Yun. So, yun na nga. Oo, bago yan. Tapos na si Digong sa kontrata niya sa Earth. Kaya nga. Oo, eto na. Oy, Boss Maria Luisa, thank you. Thank you very much talaga. Oo, hindi natin na malaking bagay po 'yan sa sa mga kababayan natin. Okay, tuloy. Hindi pwede. Kasi isang bansa lang 'yan, 'di ba? Yan na. Magkakagulo yung buong Pilipinas pag iniwalay yung Mindanao. Yon! 'Di ba? Alam nyo, yung mga ordinaryong mamamayan na wala namang pakialam talaga, pero ngayon nagsasalita na. Nagsasalita na, mga boss. Oh, yan yung sinasabi ko. 'Di ba? Kaya ngayon nagagalit yung mga Pilipino imbis na itong mga kababayan natin ay tahimik lang. Ngayon nagsasalita na. Oh, thank you naman kay Maria Luisa ulit. Naku, talaga naman. Thank you naman. Thank you. Ayos. Ang ganda talaga ng setup ni Papa Trix. Thank you naman kay Papa Trix kung nanonood. Lola Sotile Ilocana, Maria Luisa San Jose, recognize super sticker. Ala ka lang pating. Eto na ngayon mga kababayan. Tama yung sinasabi nyo, magiging loose bin na lang. Kaya nga nagkaroon ng memes no? Si Digong daw ang dahilan ng pagkakahiwalay ni Luzby at saka ni Min. Nagkaroon ako, hindi na talaga mawawala yung gulo dyan. Para sa akin, hindi pwede maiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa akin lang, parang ang hirap yata gawin nyo, yung hiwalay yung Mindanao sa Pilipinas kasi nakapix na yun. Hindi na Pilipinas to. Watak-watak na. Matatanda Digong! Kagalit yung hindi na to nag-iisip mga kababayan, hindi na to nag-iisip kung ano yung dapat. 'Di ba? Thank you naman Boss Ramil sa iyong like. Oo. Dahil nag-like ka, para sa iyo to. Para sa iyo to Para sa iyo to. Huwag kang pipikit Okay ba, Boss Ramil? Yun na nga mga kabayan, balik na tayo dito kay Digong. Eto si Digong kasi, kung ano-ano ang pinagsasabi. Bukas makapag-Cali survey nga. Oo! Yan nga gawin mo, JC. Bro, pare ko, gawin mo nga yan, Kung ano masasabi, yari ka. Sige, pag ginawa mo yan, yari ka, saan kukuha ng pondo ang Mindanao? Sa China, no? Hindi. Baka yung 51 billion. Oo. Mega love shoutout sabi ni Irene Sungay sa mga Doplas, So Dipin, La Union. Okay, walang naumpisahan na walang naumpisahan na railway. Real baha siguro hanggang ngayon, may tubig pa. Malamang. Gusto lang yata niya magtago sa ice. Yun na nga, yun po yung dahilan diyan. Ginagawa niya yan para makaligtas siya dun sa mga kasalanang ginawa niya. Ulit-ulit na binatikos ni Duterte ang signature campaign para sa inisyatibong nagsusulong na baguhin ang 1987 Constitution o Charter Change. Ito aniya ang paraan upang manungkulan ng matagal na panahon ang mga may kapangyarihan. Etos nyo lang yan. Etos lang yan, etos lang Pa sa kanya, gustong-gusto niya na talagang ihiwalay ang Mindanao. Ngunit magkakaroon pa umano ito ng malaking problema dahil sa kagustuhan ng mga Pinoy na lumipat dito. Samantala, ayaw pa rin. Anong lilipat? Kayo lang. Oo. Hindi, never. Ayoko. Oo, ayoko. Magpaawat ng dating Pangulo sa mga banat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue nito na gumagamit umano ng illegal na droga. Hamon ni Duterte, magpa-drug test sila ng sabay at gawin ito sa Luneta. Nanindigan din. Diba, yan nga yung mga banat niya. Puro droga yung binabanat nila. Wala saan yung pangungurakot? Tulad ng di umano'y paggastos ni na hindi rin may paliwanag sa 11 araw lang. 125 million, barya lang yan. 'Di ba? Barya lang sa kanila yan. Yung anak mong isa, Digong,
Si Pulong, hindi pa rin na ipapaliwanag ang 51 billion kung saan napunta. Diba? Ay! Sabi ni Boss Nilda, kailangan din niya ng People's Initiative bago niya maihulay ang Mindanao. Totoo yan. Ganon din ang gagawin niya. Super inggit kasi ang dating presidente, sabi ni Tiger Eyes. Malamang. Nung, ano sabi dito? 10 meters. Sabi ni Mami Pierre, 10 meters. Diyos ko, ilang hakbang lang yun 10 hakbang lang. Oo, nung siya ang presidente, gustong tsa-tsa, tas ngayon ayaw na. Yun na nga. Diba? Yun na nga. Nito sa kanyang naunang pahayag na gumagamit ng droga ang Pangulo at nagawa pa nitong magparehab noon sa Germany. Noong linggo, tinawag ni Digong na bangag si Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng prayer rally kontra People's Initiative. Ako si Charmaine Abong. Yun na nga, diba? Yun na nga. Asan nga ang 125 at 51 billion? Wala na nga. May mas malalaki pa nga na-discover yung 460 million. Mayor, nung mayor si Sara Duterte, nabusisi nga rin. Biruin mo taon-taon 460 million. Nag-away kami. Kahapon ng kapatid ko kay Maharlika. Siya nanonood, maka-Duterte siya. Sabi ni Juliana Alegria, aba, kung ganyan, talaga, huwag kayong mag-aaway. Kung ganyan ang nagdodroga, katalino, gwapo, mabait, pag pulburin nyo na lang ako. Sabi ni Mysterious. Oo nga, Oo nga. Diba? Nako. Wala pa nga ang 2 taong. Alam nyo, sa totoo lang, nung panahon ng eleksyon laban sila, Miriam, Duterte, sino pa ba? Binay, at iba pa. Abay, nakikipag-talo ako sa comment section, no? Oo, pinagtatanggol nila yan Ako, basher niyan ako noon Bagay, hanggang ngayon, basher pa rin no? Oo. Trillion daw ang nakulimbat ni Dutz, sabi nila. Yun na nga, Angel Virus Ram, asan na yan, sir? Sana all, dami pera mga yan, mga salot. Ang Duterte talaga, gagalit tuloy, Diba? Oo nga. Sabi ni Ramil Cruz, don't forget to like and share po. Oo. Sabi nga dito, galaw-galaw. Baka pumanaw. Sa pa? Secret, walang clue. Hindi yan. Galaw-galaw, baka pumanaw. Galaw-galaw, mag-share na, mag-like. Galaw-galaw, baka pumanaw. Ayun na nga, mga kababayan. Etong si Presidente Duterte, kita nyo yung mga ordinaryong mamamayan natin, mga kababayan natin na nandito, hindi talaga sasang-ayon sa kanyang mga naiisip. Sabi ko nga, hindi na nga maisip kung saan talaga nanggagaling yung kanyang mga mga naiisip. Dan po, nakapag-like na. Ay, thank you naman, Boss Jocelyn Pinto. Diba? So, yun na. Yun. Patugtong nga tayo. Ito. Maganda to Hubarin natin yung maskara ni Digong. Para sa kanya yan. Lakasan natin. Kantahan natin si Digong para sa kanya to, ha? Konting katahimikan. Nasaan ang katotohanan? Magising, hubarin mo ang maskara. Kailan maririnig ang panawagan? Magising, buksan ang iyong mga mata. Ibang tao ang nagtanim ng binhi,
iyong inani. Mga bulag at pipi, kaya't di pantay ang hati. Peke ang timbangan, parang gawang intek. Mas mabigat kasi ang plastic kaysa gawang antik. Mapagbalat kayo, malaperlas ang maskara. Hinubaran ang pagkatao, pinalit ibang muka. Kasi mas matamis ang balimbing kaysa pulot. Basta't mabigat ang kadikit, meron kang salot. Mga ngiti at simpatyang ipinakita mo sa tao. Walang katuturan, kumpeg ang pagkatao. Walang pinagkaibahan sa fixer na rehistro. Kahit pro pa ang lisensya ko sa labas, pinatrabaho, binayaran para magkaroon ng titulo at masabing may kanya. Sa lagda ng ibang tao, doon sila magaling. Lalo't walang nakatingin, mas maliwanag na ngayon sa kanila pag madilim. Asan, nasaan ang katotohanan? Magising hubarin mo ang maskara. Kailan maririnig ang panawagan? Magising, buksan ang iyong mga mata. Inakalang intensyon ay tunay, naniwala naman ako. Sabi niya gusto kitang tulungan, angat ang sangtulad mo. Yung pala iba ang habol mo, mas gusto mong magamit pangarap mo. Suot mo ay maskara. Akala madali ang buhay, siguradong aasenso. Apuso'y nang mahihina para lang manalo. Ngunit lahat ay merong kapalit, sa huli panalo din kami. Siyempre. Suot mo ay maskara. Ubarin mo na, Digong, ang maskara mo. Nasaan ang katotohanan? Magising, hubarin mo ang maskara. Kailan maririnig ang panawagan? Magising, buksan ang iyong mga mata. Walang kasiguraduhan pag sumugal ka doon sa meron. Madalas sila yung abusado pag kailangan mo ng tulong. Imbis papasukin ka sa bahay, alukin, gagamitin, bibilugin para kumapit ka sa patalim. Kasi akala mong sila ay tunay, yun pala, sa huli sila yung tunay mong kaaway. Nilagyan ka lang ng pain para pwede mong kapitan. Hindi ka pinakain, ikay inisahan. Pag nasilungan naman ang ginto at sa labi, kahit puti ang uniforme, di bali magkadumi. Nasa lupa ang buhaya at wala sa ilog. Kung saan mababot walang tubig, sa kakaban na lupa. Nasa Davao ang buhaya. Sumobra ang bait dahil di mo rin alam kung anong pwedeng kapalit. Magkapatid ang fake news at maling pagkilanlan. Paano kami maniniwala kung dinuktor pati tunay mong pangalan? Nasaan ang katotohanan? Magising, hubarin mo ang maskara. Kailan maririnig ang panawagan? Magising, buksan ang iyong mga mata. Nasaan ang katotohanan? Magising, hubarin mo ang maskara. Kailan maririnig ang panawagan? Magising, buksan ang iyong mga mata. Suot mo ay maskara. Yo! Bagay sa kanya, no? Bagay sa kanya yung kanta. Oo. Nakakatawa lang, sabi dati ni Digong, di niya binalak magpresidente, pero sabi, iba sinabi sa ginagawa. Ayun na nga eh. Iba ang, ganun din si BP Sara. Oo, pero ayaw nila tigilan paninira kay PBBM. Oo nga. Anyway, mga boss. Oo, ha? Anyway, maraming salamat sa ano, ha? Oo, tagal pala natin nag-live. At least na ano no, na nababawi natin no, yung yung mga hindi nating araw na pagla-live. Pero ngayon mukhang sisipagin na ako mag-live kasi ang ganda-ganda ng ating studio ngayon dito sa Davao Province of Republic of China. Kulang ang 6 years ni Mau Diggs. The real greedy of the talaga? Boss Nilda, matindi yung mga batikos mo na yan.
Batindi. Oo. Diba? Muli, mga kababayan, mga boss, Mighty Baisa, Jocelyn Pinto, Lily Tonini, Par Rabbit, Palaboy, Freddy RB, Boss Nilda, Inawood, Tiger Eyes, Maria Luisa, maraming salamat. Yun, sa inyo pong lahat, na nandiyan, Mysterious, maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong gabi, pagsama sa akin. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi, Mylene B. Para sa ating lahat. Magandang umaga, magandang hapon po ulit. Our beloved Boss Mike